Tiyak na susuportahan daw ng NBI ang bagong talagang liderato na si Attorney Melvin Matibag. Nagpasalamat naman ang ahensya kay outgoing Chief Angelito Magno. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Bago man ang pinuno, hindi raw magbabago ang tunguhin ng National Bureau of Investigation sa paghahatid ng hustisyang walang kinikilingan sa sambayanang Pilipino. Ito ang naging pahayag ng ahensya matapos na i-anunsyo ng Malacanang nitong Huwebes ang pagtalaga kay Attorney Melvin Matibag bilang bagong NBI Director. Papalitan niya si outgoing Acting Director Angelito Magno. Bagaman naging maikli ang panunungkulan, pinasalamatan siya ng NBI sa kanya raw steadfast and principled leadership. Tiniyak din ng ahensya ang isang seamless and dignified transition of leadership. Kumpiyansa rin si Magno na mananatili ang uri ng serbisyong ibinibigay ng NBI sa ilalim ng bagong liderato. Biyernes ng hapon nanumpa na si Matibag bilang bagong director ng NBI sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto. Isa siya sa mga kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya malaking katanungan ang appointment nito sa Marcos administration. If this is not a reward, is this a good political strategy of the president? Di ba? To disrupt the Sara Duterte campaign? Kasi timing eh. That's a question mark. Question mark, di ba? Timing eh. Kaya... Pero definitely, parang kung mga-appoint ka ng isang tao na mas political ang kanyang background to an office like the NBI, pwedeng signal yon of something, hindi ba? O kasi, alam mo, hindi magaan yung pwesto niya sa PDP Laban as Secretary General. He runs the daily affairs. And he knows too many secrets. Sigurado yun. Sigurado yun. Wala pa ring paliwanag ang palasyo sa naging desisyon pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, malamang ay pinagkakatiwalaan ito ni Pangulong Bongbong Marcos na magtatrabaho para sa gobyerno. Naluklok itong Secretary General ng Duterte-led PDP Laban noong 2021 pero nag-resign din noong 2023. Sa pagitan ng mga taong ito, saglit na ginampanan ni Matibag ang isa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan nang italagang Acting Cabinet Secretary ni Duterte noong March 2022, ilang buwan bago ang kanyang pagbaba sa pwesto. Umabot naman sa korte ang bangayan sa PDP Laban sa pagitan ng mga paksyon ni na dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Senate Minority Leader Coco Pimentel. Bahagi ng Cusi faction si Matibag na kalaunay dineklara ng Korte Suprema bilang legitimate leaders ng partido pero wala na ito sa PDP Laban nang bumaba ang desisyon. Noon namang 2024, tila nagbago ang ihip ng hangin nang magsampa ito ng disbarment case laban kay dating Duterte spokesperson Harry Roque dahil sa nilabas nitong polvoron video ni PBBM at sa kaugnayan nito sa Porac Pogo. Sa parehong taon, tinawag din itong Bratinela si VP Sara Duterte matapos umanong hindi mapagbigyan sa mga kagustuhan. Dati na ring nanungkulan si Matibag sa Manila International Airport Authority at National Transmission Corporation. Asawa ni Matibag si Laguna Congresswoman Ann Matibag. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.